Ha? Alam mo, wala akong pakialam sa putang inang sinasabi mong Norman Mangusin laban kay Makagago. Wala akong pakialam dyan. Okay? Ito aminin ko po sa inyo. Ito aminin ko na po sa inyo, guys. Nung isang gabi, may kausap na ako na malapit kay Makagago. Malapit kay Makagago, ini-invite tayo ron. Ini-invite tayo. At ito na rin, aaminin ko na rin sa inyo. About Norman Mangusin, total tinatanong nyo na rin ako dyan. Kung anong komento ko. Simple lang ang masasabi ko about dyan sa awayan ni Makagago at ni Norman Mangusin or alias Francis Leo Marcos. Sa akin, nung pakikipag-usap doon, ang sabi ko, manggagaling ako ng Baguio City, babiyahe ako ng Laguna, tapos wala naman ako mahihita, humingi ako ng TF. Okay? Humingi ako ng TF. Pero, nung ano sa kami nagkausap? Saturday? Yeah, I think Saturday night. Yung tinawagan ako, sige, deal ako. Basta't bayaran nyo ang oras ko doon pagpunta dyan. Mga ganon. But now, nung paggising ko nung Sunday morning, napagtanto ko na hindi na ako tumuloy. Hindi na ako tumuloy doon sa interview kay Makagago. And then, ito ang dahilan ko kung ba't ayoko na lang tumuloy. Total, mahaba na yung awayan nilang dalawa. Diba? Mahaba na ang awayan nila, mahaba na yung issue nila, nakapagsalita na yung mga ibang vlogger, sila Erwin or Romy Diaz, nagsalita na rin si Mac Pablo, na kaibigan ko, lahat naman yung kaibigan ko. Now, humaba na lang humaba ang awayan. Ako naman, sinasabi ko, how many times sa vlog ko, hindi ako nagmumonetize. Hindi ko hinahabol ang viewer sa aking live. Mag-unfollow kayo, mag-unsubscribe kayo, wala akong pakialam. But this time, si FLM, ito po ikikwento ko na rin din sa inyo. Naging magkakilala kami, personal, ni Francis Leo Marcos. Personal. But, yung ikwento ko doon, kung ano man ang kwento ko, doon sa tao ni Makagago, ikikwento ko rin sa inyo. Una nga, nakilala ko si Francis Leo Marcos, I think 2017. Yung isang retired na general na PNP, retired general, na kaibigan ko na pumanaw na si retired General Francisco Balagtas. Na kung saan, retirement ceremony na ginanap sa Camp Crame, sa Aguirre Hall, nandoon ako, nandoon siya. Nilapitan ako ni Francis Leo Marcos. Ito po, totoo po ito sabihin ko. Walang dagdag, walang halo. Nilapitan ako ni Francis Leo Marcos doon. Nagpakilala siya na siya si Francis Leo Marcos. And then, follower ko daw siya. Nakipagkamay, nakipagkaibigan. Normal, nakipagpalitan siya ng number sa akin. After nun, umiikot na si General Balagtas para magpasalamat, makipagkamay sa mga bisita niya na invited niya. Nung time na yon, biglang lumapit ulit si FLM. Ang sabi niya, pare, si Ninyo, kaibigan ko na to ngayon. Magkakilala pala kayo ni Ninyo. Sabing gano'n ni FLM. Now, kinausap ako ni General Balagtas nung pagkatapos na nandoon siya. After nun, winarningan ako. Sinabihan ako ni General Balagtas, Ninyo, alam ko kahit na may pagkaisip bata ka, gano'n ang word na binanggit sa akin ni General Balagtas, na kahit ikaw ay iba ang utak mo, mga ganon, alam ko matalino ka ninyo. Mag-ingat ka sa kaibigan natin. Yun ang pagkakasabing word sa akin ni General Balagtas. Nung sinabi niyang ganon na salita, hindi ko alam kung sinong pinatutungkuyan ni General Balagtas. Na, o ninyo, mag-ingat ka sa kaibigan natin. Wala akong ideya kung anong ibig sabihin niya. Now, after nung event na yon, mga 3 days, doon na tumawag si Francis Leo Marcos.
tumawag na sa akin si FLM or Norman Mangusin. Una, inaya niya ako na mag-lunch sa somewhere in Sofitel or Diamond. O, baka, hindi ko na matandaan yung hotel na pinuntan. Pero hindi ako sumipot. Ito aminin ko sa inyo guys ha. Nung inaaya niya ako doon, meron siyang gustong ipakiusap sa akin, na-erekta ko siya kay dating sekretary, Bongo, at ngayon ay Senator Bongo na. Now, doon ko napagtanto yung sinasabi ni General Balagtas na mag-ingat ka sa kaibigan natin ninyo. Doon, napag-isip-isip ko na may hinihingi ng pabor sa akin. Si FLM na ilapit ko siya sa mga ibang higher official. Doon, another topic na naman, one time, in-invite niya nga ako, naikwento ko rin naman ito sa mga dating vlog na against kay FLM na in-invite niya ako doon sa isang asyenda niya daw kuno, somewhere in Pagudpud, Ilocos Norte. Nung ini-invite niya ako doon, nagkataon, kaibigan ko yung mayor doon, na ang pangalan, Ferdinand Sale. Kaibigan ko, si ex-mayor Ferdinand Sale. I don't know kung mayor pa rin ba siya ngayon. Nung binerify ko kay Mayor Sale, Mayor, pupunta po ako sa area mo sa Pagudpud. In-invite ako ni FLM, sabi kong ganun, sa asyenda niya. After nun, tinawanan ako ni Mayor Sale. Sabi niya, ninyo, walang asyenda rito sa Ilocos Norte. Dito sa lugar ko, walang asyenda. At yung sinasabi mong Francis Leo Marcos, hindi taga rito yan. Pumupunta yan dito, namomonitor namin, may mga kasamang Chinese. Yun ang pagkakakwento sa akin ni ex-mayor Ferdinand Sale. Kaya nung sinabi niya sa akin yun, alam niyo ang ginagawa ko kay FLM noong mga panahon na yun, nilalaro ko lang din siya. Nilalaro. Sabi ko, FLM, Francis, okay na, naparating ko na kay Bongo. Naparating ko na kay secretary yung mga gusto mong pabor. Ganun ang sinasabi ko sa kanya. Pero ang ginagawa ko, alam nyo, kilala nyo si FLM, di ba? Na mambubudol. Di ba? Yun ang pagkakakilala nyo, mambubudol si FLM. Scammer. Ang style ko sa kanya, magbibideo call ako kay FLM. Francis, ito magaganyan ako. Nandito ko. Senator Boss, siya po si FLM, kaibigan po natin yan, boss. Ito po siya. Igaganyan ko yan. Papakita ko kay FLM, nakasama ko talaga si Bongo. Ngayon, ang pagkakakala ni Francis, lahat ng inilalapit niya sa akin, na inilalapit ko kuno sa mga opisyal nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang akala niya, talagang idinidiga ko. Hindi niya alam, puro ko lang siya pinaglolo ko. Sa madaling salita, pangit gamitin ng salita, na ini-scam ko din siya. Ini-scam ko din siya. Pero, lahat ng mga binibigay niyang pera sa akin na hinihingi ko, na ibibigay niya. Sa madaling salita, wala pong naging pakinabang sa akin si FLM. Walang pakinabang. Yun ang totoo. May pagkakataon pa na kinausap niya ako, ninyo ganito. Sinadya ko niyan. Kung meron kayo mapapansin, may mga picture kami ni FLM na kumakain kami sa isang restaurant na nakasakubo kami nun sa Tanay Rizal po yun. Pinuntahan niya akong personal doon. Pinuntahan niya pa ako. Doon sa nangyari naman doon, kaibigan ko ito, si Kote. Kaibigan ko si Kote. Meron akong kaibigan na may farm ng mga manok na taga Antipolo City. Yung farm ng manok na may-ari nun ay matali ko rin kaibigan, naging kadikit ko, na kaya lang, I don't know kung Duterte pa rin ba siya. Ikikwento ko to sa inyo. Sinabihan ako ni FLM, ninyo maraming manok dito sa Tanay. Baka pwede tayong makadiskarte ng manok. Makakabili ako ng manok, ng mga magagandang klaseng manok, papanabong. Ito na, ikikwento ko rin sa inyo. Kahit kunin na lang to ni Makagago. Ito na lang ang kunin niya. Sinama ko si FLM
doon sa isang farm ng manukan, na kaibigan ko, ang sinakyan namin ata nun, Mustang na kotse. Mustang. Nung unang sakay ko sa kotse niya, kinabahan ako. Bakit po? Meron siyang mahabang baril na dala-dala na BB Armalite. At meron siyang 45 na dalang baril. Maliban sa 45 at sa isang BB Armalite, siya at yung isang driver dati ni FLM ang nagmamaneho. Bali dalaw silang magkasama. Pangatlo na ako nun. Nung sinama ko na kay Koti sa Antipolo, sige, kwento-kwento nga. Pagkakaalam ko sa kanya, pinsan siya ni Pangulong Marcos, pinakilala ko siya kay Koti. Naniwala din si Koti na magpinsan nga at naniwala din si Koti na ganon. Ito na, kung di ako nagkakamali, kumuha siya ng 3 manok doon. 3 manok na panabong. Magagandang klaseng panabong na manok yung nakuha niya. Siyempre, bayaran na, magbabayad na rin siya. Kung hindi po ako nagkakamali, iniwan namin yung farm ni Kote, iniwan yung manok, kumuha siya ng pera sa M. Holier. M. Holier, kumuha siya ng pera doon. Parang meron siyang ni-receive na padala. Now, ang ginawa ko, iniwan ko na. Iniwan ko na siya. Sabi ko, kuya, uwi na ako. Kasi kinabahan ako sa kanya, may daladalang Armalite, may dalang 45. Baka mamaya walang papel ang tarantado, pati pag ma-checkpoint yun, madamay pa ako. Siyempre, sakay ako doon. Now, nung iniwan ko na sila, ang pagkakaalam ko, bumalik sila sa bahay ni Kote. Nung bumalik, kinuha at ang manok. I don't know kung nagbigay ba siya ng down payment. Wala akong alam doon. Pero, kinagabihan, tinawagan ako ni Kote na ang sabi niya sa akin, ninyo, si FLM kumuha ng manok sa akin. Kumuha ng manok. Sabi ko, ilan pong manok kinuha? 3. Hindi pa siya nagbabayad ninyo. Hindi pa nagbabayad. Si Francis Leo Marcos na kaibigan natin. Sabing gano'n sa akin ni Kote. Sabi ko, kuya, baka wala lang siyang dalang pera. Sabi ko, baka wala lang siyang dalang pera. Siyempre, alam naman natin, ang mayayaman, hindi nagdadala ng pera. Ano yan? Cheque yan. Sabi ko gano'n. Pero nung time po na yun, nung dinala ko siya kay Kote, kung di ako nagkakamali, nabigyan niya pa ako ng 30,000 peso. Yun, hindi ko makakalimutan yung binigyan niya ako ng 30,000. O, ninyo, pa-birthday ko sa'yo yan. Kasi nung time na yun, tapos na ang birthday ko. Halimbawa, ngayon ang birthday ko, kinabukasan pumunta siya. Yun ang nangyari noon. Sige, gusto mo ng manok, dinala ko siya. Nung dinala ko na siya, nabigyan niya ako ng 30,000. Now, pinakagabihan, tinawagan na ako ni Kote. Nung tinawagan ako, tama ba itong number na nakuha ko kay FLM? Kinonfirm ko, saka yung binigay niya sa akin. Opo kuya, tama po yung binigay sa akin sa yung number ni FLM. Kayo ba, bahala nga, may usapan na rin naman nata kayo, nasabi ko kay Kote. Ito na. Hanggang sa ilang buwan na, pinapalo up ko yan kay Kote, kay FLM, kuya, nakakaya naman doon sa kaibigan ko na pinakilala ko sa'yo. Yung manok daw. Sabi niya, hindi, nasa abroad lang ako. Ninyo, nasa abroad ako. Nasa biyahe lang ako kamo na nagtutur daw siya. Totoo naman kasi nakita ko yung mga Facebook live niya na nasa abroad nga siya. Sinend ko yung kay Kote. Kuya, pagbalik nyo na lang doon ng Pilipinas, babawi daw siya, babawi sa'yo. Ito na. After noon, wala na akong balita kung nabayaran na niya ba o hindi. After noon, humirit na naman siya. Hindi ko na lang i-mention kung sino naman tong inilalapit niya sa akin na isang tao na makakuha ng isang posisyon sa gobyerno. Hindi ko na lang i-mention kung ano siya, anong estado sa buhay. Basta't meron siyang kaibigan na gusto niyang ipalapit kay Bongo.
Lahat ng gusto niyang inapit sa akin, ako ang gusto niyang gawin tulay kay True Bungo. Yun ang gusto niyang mangyari. Ngayon, doon ko na-realize, lalo yung sinasabi ni General Balagtas na ingat ka sa kaibigan natin. Parang yung sinabi niya sa akin, ay binibigyan niya na ako ng babala kay FLM. Hindi niya naman in general binanggit yung pangalan ni FLM. Basta't ang pagkakasabi lang ni General Balagtas, mag-ingat ka sa kaibigan natin. Ito na po, mga kaibigan. Bago mamatay si General Balagtas, 3 weeks ago po, sinabi ko na to kay General Balagtas. Nung sinabi ko kay General Balagtas, sabi ko, Sir, naalala mo po ba yung nakipagkilala sa akin na tao? Yung Francis Leo Marcos. O bakit ninyo? Kaibigan ko yan. Kaibigan natin yan. Sabi ko, Sir, ito, ang dami niyang nilalapit sa akin. Nailapit ko rin kay Bongo. Kay Secretary, or kay Sap Bongo. Gusto niya, erekta ko siya ganito. Sabi niya, ninyo, sinabihan na kita na mag-ingat ka sa kaibigan natin. Yun ang sinabi. Ni-remind, okay boss, alam ko na. Oo. Totoo ba itong Francis Leo Marcos talaga siya, boss? Kasi napapahiya na ako, boss, doon sa kaibigan ko na may farm ng manukan. Sinabi ko kay General Balagtas. Sabi niya, lintik talaga tong si Francis. So, hayaan mo ninyo, ipipm ko siya para bayaran niya na yan. Hindi, yung Casper, hindi ko kilala yan eh. Yung Casper na sinasabi ni Epel, hindi ko kilala. Now, after nun, kinausap uli ako ni FLM. Nung kinausap niya ako, ito yung huling hiningi niyang pabor sa akin. Yung mailapit ko siya kay dating LTFRB chairman, Martin Digra. Si Martin Digra po ay LTFRB chairman nung araw, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, na kung saan abogado siya ngayon ni ex-president Duterte. Ninyo, meron akong ipapahingi sa yung pabor uli. Sabi niya, kada isang unit, meron kang 5,000. Isang unit daw ng taxi, magkakaroon ako ng 5,000 per unit ng taxi. Ilang unit yung gusto niyang ilapit ko sa LTFRB? 2 unit. 2,000 unit na taxi. Ilapit ko lang daw kay Martin Digra. At siya na ang makikipag-usap, siya na ang makikipag-dialogue, siya nang mag-i-explain, siya na daw ang bahala kung magkanong ipaparating kay Martin Digra. Ito pong ginawa ko. Pinuntahan ko ulit si Chairman Martin Digra. Nung pumunta ako kay Chairman Martin Digra, dating gawi, picture kami, video, sinasabi ko, Kuya Francis, araw po ngayon ng December 9, 2025. Ganon ang sinasabi ko, gaganyan ako. Kasama ko si Chairman Martin Digra. Tapos isisend ko yun kay Francis Leo Marcos. Pag sinend ko, syempre iniisip niya, talagang magkasama kami. Kasi sinabi ko yung actual na date ngayon, yung taon, tapos bibidyo call ko siya. Ibibidyo call ko, kuya, kasama ko si Chairman Martin Digra. Yung papel mo, okay na, pinarating ko na. Gaganon lang ako. Ngayon, scammer, di ba? Kuya, kailangan ng pangmerienda ng mga tropa, ng mga staff niya dito. Kailangan, kuya, pakainin natin. Huwag natin pakainin ng Jollibee mga to. Kukuha tayo ng buffet. Kunwari, catering. Magbibigay ng pera ang damo sa akin. Bisa bigyan niya ako 50 plus. O magkano yung buffet ninyo kukunin mo? Magkano yung catering ang kukunin mo dyan? Magkano yung catering? O sabi ko, kuya, 60,000. Good for 100 person na to, 60,000. O sige, bigay. Papadala niya kaagad po yan. Papadala niya yan. True Imholier. True Imholier siya madalas magpadala sa Cebuana eh. Ako naman, tonto, utangin to. Akala ko matalino, unggoy din pala to, naunggoy ko. Papadala niya sa akin, mismo pangalan ko, aminado ako. Ngayon, ito na. After nun, nawala ang communication namin.
nawala ang komunikasyon namin ni FLM. Hanggang nagkaroon ng pandemic. Nung nagkaroon po ng pandemic, lumutang ang mayaman challenge niya. Lumutang, di po ba? Lumutang. Lumutang yung pangalan niya, lalo siyang umangat doon. Natuwa ako. Natuwa ako sa ginawa niyang yun. Pamimigay-migay ng mga bigas-bigas. Now, dahil kakilala ko naman siya, magkaibigan kami, tinawagan ko. Sabi ko, Kuya Francis, maganda yung ginagawa mo yan, yung pag-charity-charity, pagtulong-tulong. Tuloy mo yan. Malaking bagay yan. Napapilip niya rin ako doon. Pero kung tatanungin niyo ako, kung totoo ba nagbibigay siya ng bigas sa mga kababayan natin, sagot ko, hindi ko alam. Hindi ko po alam. Kasi personal, hindi ako pumunta sa kanya. Nung time ng pandemic, may kakayahan akong pumunta sa kanya mula Baguio City, kaya ko siyang babaan. Pero never kong ginawa. Meron siyang mga vlog na ilang beses niyang minention ang pangalan ko. O, nandito mamaya, si Nino Barsaga. Mga binabanggit niya yan. Pero hindi po ako lumutang. Diyan po sa Quezon City, yung sinasabi niyang building niya, yung sinasabi niyang bahay niya, sa Green Meadow, never kong nilutangan niya. Kahit itanong niyo na kay Yama. Alam po nila Yama yan, never akong lumutang. Ito na. Pumasok na naman ako sa eksena sa kanya. Kasi nga, nagkaroon siya ng problem ng pandemic. Gusto niya, ilapit ko doon siya kay Bongo, dahil napag-iinit-initan na daw siya. Sabi ko, Kuya, ganito. Tinuturuan ko pa siya. Sabi ko, Kuya, tigilan mo yung ganyong pananalita mo, yung kayabangan mo. Tigilan mo. Huwag mo nang patulan yung mga taong umaatake sa'yo. Ituloy mo yung ginagawa mong pagbibigay-bigay ng bigas. One time, may kausap akong taga-NBI. Hindi ko na lang ba i-mention kung anong sino yung taga-NBI na kausap ko. Ninyo, anong pagkakilala mo kay FLM? Tinanong akong ganun. Pinipiem ako, sabi ko, Sir, nakilala ko lang po yan through General Balagtas eh. Nung time na retirement niya, ganito, ganyan. Sabi ko, nahalata ko rin kuya, kaya ako kinaibigan yan, kasi nga, dahil sa connection ko rin, na gusto niya, maidikit ko siya sa connection ko. Yun naman totoo eh. Yun ang sinabi ko sa taga-NBI. Ngayon, doon ko na nalaman na tinatrabaho na pala siya ng NBI. Doon ko na nalaman. Ngayon, kaya nga nung nagkaroon ako ng ideya, putang inan to, hindi ako lulutang sa bahay nito at hindi ako lulutang doon sa building. Pero hindi ko sinasabi sa kanya yan. Never ko sinabi. Para hindi mawala yung pakinabang ko kay FLM, ang ginagawa ko, nilalaro-laro ko din yung tarantado. Nilalaro-laro ko din. Ngayon, ito na po. Merong pagkakataon, kung natatandaan ninyo, si Rumi Diaz, alias Rumi Diaz, na si Erwin, na taga Quezon, yung dating mayor nila doon, nakilala sa tawag na Don Ramon, nagkaroon ata sila ng hindi magandang understanding. Ngayon, hindi ata nagustuhan ni FLM yun. How many times niya akong tinatawagan na, Ninyo, bakbakin mo nga itong politiko na to. Yariin mo nga ito. I-vlog mo ito. Awayin mo, babuyin mo. Ngayon sabi ko, padala mo muna yung pera ko. Ginaganon ko. Ngayon, ang nagpapadala ng pera sa akin dyan, si Yamatan. Yun na totoo, si Yamatan. How many times akong pinapadalahan? Padala na ako 60,000, 70,000, mga something ganon. Kada vlog ko. Hindi ko lang po alam kung nagbabayad si Francis Leo Marcos sa ibang mga vlogger. Kagaya nila Mac Pablo, kagaya nila Jake Magnos, Jilan TV, sila Erwin or Romy Diaz. I don't know kung binabayaran din ba sila ni FLM para iangat. Wala akong ideya sa ganun. Kasi ako, bayad ako ni FLM noong mga panahon na yun. Talagang nakakatanggap ako ng pera sa kanya kahit nakakulong yung tao. True, Yamatan. Ngayon, ito na. Tinawagan ko si Don Ramon, si ex-mayor. Sabi ko, Boss, aatake ako sa'yo ng ganito konting sa vlog. Kasi binigyan ako ng pera ni FLM. Sakyan mo na lang sasabihin ko. Ginanon ko. Ngayon, sige ninyo, bahala ka na, diskartehan mo na yan.
May basbas na rin kay Mayor yon, kay ex-Mayor Don Ramon. Ito na. Nung binagbakan ko, may natanggap pa akong bonus kay FLM. Kung daw nagakamali, 50 milyon. Dahil tontuwa siya. Pinagkipesta ng mga FLM, yung mga video ko, kung sino-sinong inaaway ko ng mga kalaban ni FLM, kung sino-sinong personalidad. Ang hindi ko lang niyayari doon in BI sa vlog. Never ako nakisawsaw. Sabi ko kay FLM, Kuya, kahit na sinong awayin natin, huwag in BI. Ginanon ko siya. Kahit na sino. Ito na po dumating na ang pagkakataon na ini-invite niya ako, pumunta doon mismo sa bahay niya. Dahil alam ko na may warrant siya, hindi ako lumulutang. Pinipilit ko. Kasi kumuha na ng pagkakataon na siya ay madakma ng NBI, ng Intel. Hindi ako talaga lumutang nila Atty. Vic. Kaya nga noong panahon na yon, halos lahat ng mga FLM defender binabakbak si dating cybercrime head ng NBI na si Vic Lorenzo. Binabakbak nila yan. Ako lang ang tanging defender ni FLM ang hindi bumakbak kay Vic Lorenzo. Hindi ako takot kay Vic Lorenzo. Hindi ako takot. Hindi ako takot sa kanya. Kasi wala naman wala akong atraso kay Vic Lorenzo. Wala rin mas atraso sa akin si Vic Lorenzo. At wala rin akong personal knowledge sa kanya. Kaya, at alam ko rin, yung ginagawa ni FLM ay puro gimmick at kung sinong nasa likod niya ay hindi ko na i-mention. Kung sino man ang taong nasa likod niya para sila ay lumutang sa social media. Dahil doon, sa personalidad na isang tao ay wala naman akong ebidensya, hindi ko na ikikwento. Ito na. Nagkaroon siya ng problem kung ano, tinatawagan niya ako ng hating gabi, oras ng gabi, o pag hindi ko nasasagot, ang tatawag sa akin si Yama. Ninyo, gusto kong kausapin ni boss, ilapit mo daw siya kay Digong. Ilapit mo siya. Ito na. Kung hindi nyo, kung naaalala ninyo, meron naging abogado si FLM na lalaki, nakalimutan kong pangalan eh. Kausap ko yung tao ni Digong. Kausap ko yung tao mismo ni Duterte. Sabi ko, ma'am, nagpahingi ng tulong si FLM. Ganito, ganyan. Sabi mo itong, Atty. Espio ba? Parang ganun yung abogado niya, Atty. Espio. Sabi ko, ang kunin nyo raw abogado, si Atty. Espio. Yun ang sinabi ko kay FLM at kay Yamatan. At hindi ako nagkamali, yun din ang kinuha nila. Yun ang kinuha nila. Now, hanggang sa nakulong na si FLM, na arresto na ng NBI, dahil wala na ako natatanggap na pera sa kanya, dahil nakahold na yung tarantado, inaatake na ako ni FLM. Inaatake na ako. Ngayon, kung matagal na kayong nanonood sa mga aktibidades ni FLM, sinabi ko nga doon sa one time sa vlog ko, putang ina ninyong mga Francis Leo Marcos panati kayo. Yayariin ko yan kay ex-secretary Eduardo Anyo, na kung saan si Secretary Anyo ay secretary po ng DILG. Under niya ang BGMP. Kung natatanda nyo yun. Ngayon, dahil inaatake ako ni FLM, pati nila Jake Magnos, nila Limor Creation. Ay, nga pala, speaking of Limor Creation, magkausap kami last week. Nagka-video call kami. Totally yan si Limor Creation. Pinsan ko po yan. I think, mga third cousin. Oo. Now, ito na. Nung pinarating ko kay Secretary Anyo at yung live ni FLM, habang naka-live, pinurward ko yung kay Secretary Anyo. Nung pinurward ko, Major Salda ng BGMP, tinawagan ako, Sir, ganito sir, kung may nakikita ka pa kay FLM na ganito, huwag ka nang rumekta kay Secretary. Sa akin muna erekta. Sa amin na. Ito na. Binigyan ako ng information ni Major Salda, ay Solda o Salda, ng BGMP. Ngayon ang alam ko, Ardina ata siya eh. Yun ang balita ko, Ardina. Now, na Bartolina yung tao. Na Bartolina,
pinakita sa akin mismo, pinicturan, binidyohan na nakabartolina na. Ang kalakip nun, huwag ko na lang daw i-vlog. At yun ay tinapik din nila Yamatan. Galit na galit sa akin ang mga FLM fanatic nun, ang mga vlogger niya. Dahil nga sa akin na, Bartolina yan at natigil ang kanyang pagla-live-live sa social media. Pero, palihim para siyang gumagawa ng katarantaduhan sa loob ng kulungan, gamit kung ano-ano mga pangalan, mysterious na mga kung ano-ano mga eklabong pangalan, pero hindi na yung kagaya ng dati na napakatagal niya nagla-live. Now, hanggang sa tumakbong senador yan, somewhere in Pampanga, binubutas ko yung talaga yung mga tarpulin-tarpulin niya. Talagang niyayari ko yung tarpulin niya, sinusunog ko. Tangina ka, naglalagay ka dito sa mga puno-puno binabaklas ko yan para kami ni Romy Diaz, mga kaibigan. Ngayon, hanggang sa nakalaya ang tarantado, kung ano mga sinasabi sa akin yan. Ngayon, syempre, ako naman, katwiran ko, hindi na ako magre-rebat sa'yo. Hindi na ako magpapatol sa'yo. Kasi unang-una, wala ka ng pakinabang sa akin eh. Wala naman ako mahihita sa'yo, ba't i-rebat? Ngayon, may magtatanong dyan, bakit mo binabanggit ngayon si FLM? May nagtanong po dyan sa comment section kung ano daw ang reaction ko kay FLM or kay Francis Leo Marcos at kay Makagago. Yun po ang reaction ko at pinaliwanag ko po ngayong umaga sa inyo kung ano ang pinagsimulan namin bilang magkaibigan ni FLM. But sa mga this time, ayoko po na pong magpa-interview dahil malala na kung ano man ang pinag-aawayan nila. For the views na lang yan eh. Magagamitan na lang eh. Hindi na po ko magpapa-interview kay Makagago. Si Makagago naman, nire-respeto ko. Wala kaming masamang tinapay. I will respect kung ano man ang ginagawa mong laban mo kay FLM. Go. Support ako sa'yo dyan. Pero, to support ko, hindi na ako magsalita. Okay? Kaya, I'm sorry, MJ. Total, marami ka nang na-interview. Marami ka nang nakausap about FLM. Kaya, move on na ako dyan. Yun na ho ang huli ko. Now, kung gagamitin ito ng ibang vlogger about nung kay FLM, gamitin nyo kung gusto ninyo. Ako sinasabi ko naman, hindi naman ako nagbumonetize. Okay? May mga kakilala si FLM, nakakilala ko din. Okay? Kaya, kahit paano naman, matanda na si FLM. Kung yan ang kabuhayan niya, wala tayong magagawa. Di ba? Wala tayong magagawa kung yun ang kabuhayan niya. Kung ayaw niya magbago, patuloy siya. So, tawakan yung utak ninyo. Lalo-lalo na yung mga OFW na patuloy na napapaniwala niya sa kanyang vlog. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bye-bye guys and good morning everyone. Bye-bye na. Tapos na tayo mag-live.